Kumusta mga kaibigan? Mga kapwa ko mangingisda, ang inyong paboritong vlogger at eksperto sa pangingisda ay nandito muli upang bigyan kayo ng pinakamainit na prognosis ng kagat ng isda. Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay ang 27 ng Disyembre, 2025 taon sa buong Pilipinas. Maghanda kayo dahil tatalakayin natin kung bakit ang araw na ito ay maaaring maging tunay na espesyal or kung kailangan nating maging mas madiskarte sa ating mga taktika. Magsimula tayo sa ating mga paboritong species at kung paano natin sila hahanapin ngayong araw. Para sa mga mahilig sa malalaking isda, ang mga yellowfin tuna ay nananatiling isang magandang target. Hanapin sila sa mas malalim na bahagi ng karagatan, lalo na sa mga lugar na mayroong mga feeding grounds o kung saan may malaking pagbabago sa lalim ng tubig. Dahil sa mainit na temperatura ng tubig na umaabot sa 28 hanggang 29 na degree Celsius, ang mga tuna ay malamang na maging aktibo at maliksi, sumusunod sa mga maliliit na isda na kanilang kinakain. Ang pinakamainam na pamamaraan para sa yellowfin tuna ay ang trolling gamit ang malalaking luris o live bite tulad ng galunggong o matang baka. Maaari ding subukan ang deep jigging sa mga istruktura sa ilalim ng dagat kung saan nagkukumpulan ang kanilang prey. Para naman sa mga gustong mangisda sa mga bahura at istruktura, ang mangrove jack or snapper eye ay isang mahusay na pagpipilian. Hanapin sila sa paligid ng mga korales, bakawan, mga bato, at iba pang istruktura sa ilalim ng tubig sa mga mababaw hanggang katamtamang lalim. Ang kanilang presensya ay malakas dahil sa paghahanap nila ng masisilungan at mapagkukunan ng pagkain sa mainit na tubig. Maaari silang hulihin gamit ang bottom fishing na may sariwang hipon, pusit, or maliliit na isda bilang pain. Ang mga soft plastics at hard body lures na ginagamit sa casting malapit sa istruktura ay epektibo rin. At para sa mas madaling huli na masarap iprito, ang bigay scad, matang baka, at round scad, galunggong, ay laging handa. Matatagpuan sila sa mga kawan malapit sa baybayin, lalo na sa mga lugar na may kasalukuyang agos. Ang mainit na tubig ay nagpapalakas ng kanilang metabolismo, kaya't aktibo silang naghahanap ng pagkain. Ang pinakamadaling paraan para mahuli sila ay gamit ang sabiki rigs na may maliliit na pain o mga piraso ng hipon. Tandaan lang mga kaibigan, mayroong closed fishing season para sa ilang uri ng maliit na isda tulad ng galunggong sa ilang lugar, kaya't tiyaking sumunod sa mga lokal na regulasyon. Ngayon, suriin natin ang kalagayan ng panahon at iba pang kondisyon na makakaapekto sa ating pangingisda ngayong araw. Ang temperatura ng hangin ay inaasahang nasa pagitan ng 26 hanggang 29 na degree Celsius sa araw, isang komportabling temperatura para sa pangingisda sa tropiko. May bahagyang maulap sa araw na may 20% tsansa ng pag-ulan at bahagyang pag-ulan sa gabi na may 25% tsansa. Ito ay nangangahulugang karamihan sa araw ay magiging maganda ang panahon. Ang halumigmig ay nasa 85%, tipikal sa ating klima. Ang bilis ng hangin ay nasa 17 kilometro kada oras na maaaring maging bahagyang mahangin sa mga open waters, kaya't mag-ingat kung sakay kayo ng maliliit na bangka. Ang presyo ng atmosfera ay inaasahang matatag na pabor sa kagat ng isda. Para sa temperatura ng tubig, tulad ng nabanggit ko, ito ay napakainit. Nasa pagitan ng 28 hanggang 29 na degree Celsius. Ang mainit na tubig ay karaniwang nangangahulugang
mataas na aktibidad ng isda dahil sa mabilis na metabolismo, ngunit kailangan din nilang maghanap ng mas malamig na bahagi kung masyadong umiinit ang ibabaw. Pagdating sa bahagi ng buwan, ngayong 27 ng Disyembre, tayo ay nasa first quarter fast. Ang buwan ay may ilaw na humigit kumulang 47 hanggang 55% at 7 hanggang 8 araw na gulang. Ayon sa matandang paniniwala ng mga mangingisda, ang first quarter phase ay madalas na isang magandang panahon para mangisda dahil sa lumalakas na agos at pagtaas ng tubig na nauugnay sa pagbabago ng buwan. Ito ay nagpapagalaw sa mga isda at naglalabas ng mga pagkain mula sa ilalim. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda ay inaasahang mahusay sa araw na ito. Ang kombinasyon ng mainit na tubig, matatag na presyon, at ang first quarter moon ay nagbibigay ng magandang pagkakataon para sa isang produktibong araw ng pangingisda. Ang bahagyang maulap at minimal na pag-ulan ay magiging komportable rin sa mga mangingisda. Kaya't mga kaibigan, labas na sa dagat o sa ilog. Bitbitin ang inyong mga baras at reels at subukan ang mga diskarteng ating napag-usapan. Sana ay swertihin kayo at maraming huli. Huwag kalimutan, ni hindi buntot, ni hindi kaliskis. Kung nagustuhan nyo ang forecast na ito, bigyan nyo ng like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating fishing adventures at tips. Mayroon ba kayong mga kwento ng pangingisda ngayong Disyembre? Ano ang inyong plano para sa pangingisda ngayong weekend? Ibahagi ang inyong mga obserbasyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod, mga kapwa ko mangingisda, mahuli nawa kayo ng malaking isda.